Eto, pakinggan nyo to mga kapatid, real talk to. Alam nyo mga kababayan, mga kapatid, kahit gaano ka pa kayaman, o gaano ka pa kasikat, o marami kang pag-aari, dito sa lupa, lahat ng yan ay iiwan din natin. Wala naman tayong dadalin sa lupa. Sabi ng Biblia, sapagkat mapapakinabang ng isang tao, makamtam man niya ang buong sanlibutang ito, kung mapapahamak naman ang kanyang buhay. O ano kayang ibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Sabi ng Panginoong Hesus, papakinabangan ng tao? Kung makantam mo man ang buong sanlibutang ito, kung mapapahamak naman ang iyong sarili, o ano kaya mong ibigay kapalit ng iyong buhay? Sa mata ng Diyos mga kapatid, kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano pa karami ang pag-aari mo, kahit sikat ka pa, hindi mo kayang palitan ang iyong buhay. O hindi mo kayang bilihin ang iyong buhay sa harap ng Diyos. Sabi ng Kawikaan ng 11:4, ang kayamanan ay walang kabuluhan sa araw ng galit. Kahit gaano pa karami ang pera mo o ang kayamanan mo, wala yang kabuluhan sa araw ng galit ng Panginoon. Meron kasing kaarawan ng paghuhukom. Hindi masamang maging mayaman. Hindi rin masamang maging mahirap. Hindi rin masamang mangarap. Ang masama, kung mayaman ka, pero inibig mo yung kayamanan mo. Sabi ng unang Juan, ng 2:15, huwag niyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay sa sanlibutan. Sapagkat kung ang sino mang umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Pag iniibig mo mundo at yung mga bagay ng sanlibutan, wala sa'yo ang pag-ibig ng Ama. Ayaw kasi ng Diyos na minamahal natin yung mga makamundong bagay. Walang masamang yumaman, kapatid. Hindi rin masamang dumami ang pag-aari mo. Ang masama, kung minahal mo yung mga bagay ng lupa kesa sa Diyos. Kaya unahin natin ibigin ng Panginoon. Yan ang utos.